Sabi dun sa 1 John chapter 4 verse 20 to 21, God first loved us in that He infused us with His love and generated within us the love with which we love Him and the brothers. To infuse means to fill, to pervade, even to soak. Yung love ng Lord, hindi yan winisik sa'yo, kundi ang pag-ibig ng Diyos, He poured, He infused. Talagang siniksik niya, sinok niya sa puso mo, sa espiritu mo, sa kaluluwa mo. Kaya ang love ng Lord is not just in the surface. Dahil kung ito sa panglabas lang, nakita mo lang ang Lord dahil pinagpapala ka. Pero pagdating sa mga problema, di mo nakilala ang Lord. Minsan, may mga tao halos sisihin ang ating Panginoon. But you know, when the Lord infused His love to us, doon natin natututunan yung fruit of the Holy Spirit. Ang aking pong title ay Loving God Passionately. Puri ng Panginoon. Sabi po dun sa Mark chapter 12 verse 30, and you shall love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Puri ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen. Praise God. The love of God, sabi nga sa aking introduction, is more than a truth to know. It is a gift to be enjoyed. Amen. Praise God. Yung love of God, praise the Lord, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, praise the Lord, ay hindi lamang po ito katotohanan. Yes, the truth set us free. Sabi nga dun sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Tayo po, pinalaya na tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang buhay Kristiyano. Hindi lamang tayo tumatanggap ng katotohanan. Amen? But we receive the love of God as a gift. Amen? Regalo ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At dapat po ay nararanasan po nating ma-enjoy yung presensya, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Tanong, are you enjoying the love of God? Ayan, nai-enjoy ba natin yung love ng Lord sa buhay natin? Kung aalalahanin natin, mga kapatid, ano ba yung highest point or highest event or highest moment na kung saan talagang ramdam mo na enjoy mo ang ating Panginoon? Amen. Praise God. Aside nung una tayo makakilala sa Diyos, di po ba? Ang buhay natin, di pa tayo nakakilala sa Diyos mula doon sa kadiliman. Maraming kalungkutan, maraming problema, maraming mga pagsubok. Pero nung makakilala tayo sa ating Panginoon, praise the Lord, nagbago yung buhay natin. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, things are become new. Nagkaroon na ng pagbabago. Praise the Lord. Sino rito yung dating malungkutin ng buhay? Pero nung makilala ang Panginoon, praise the Lord, umaawit ng ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Amen. Nakakasabay na tayo, no? Masayang tunay talaga ang buhay Kristiyano. Amen. Maraming mga tao malungkutin, may anxiety, may depression, discouragement, frustration, pero binago tayo ng ating Panginoon. Kaya pagka nag-aawitan tayo, napapatalon tayo eh. Nakakataas tayo ng ating kamay sapagkat sobra nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ano pa po? Praise the Lord, after nang tayo ay makakilala sa Diyos, meron pa po ba? Praise the Lord, na naaalala tayo. Praise the Lord, na masasabi natin talagang the highest peak moment na kung saan naranasan natin, na-enjoy natin yung pagiging Kristiyano po natin. Pero nakalulungkot, no? Kasi to some extent, may mga ilan na pagkatapos makakilala sa ating Panginoon, napabayaan na yung kanyang unang pag-ibig sa Diyos. Oh, kaya ito po, nire-remind lang po ang bawat isa sa atin. Amen. Sabi nga doon, no, our God love us unconditionally and completely. But only those who accepted His love enjoy the benefits of His love. Yun po no? Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional.
He loved us, no? Despite of anything sa buhay natin. Di tayo minahal nung tayo ay mabuti na. Tayo ay minahal, sabing ganun, nung tayo ay makasalanan pa. Sabi dun sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Amen. Ganun ang ipinamalas ng Diyos na pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen. Naalala niyo yung story doon sa alibughang anak, no? Yung Luke chapter 15, verse 11 to 32, na kung saan, di ba, yung dalawa niyang anak, yung isa, hiningi na yung lahat ng mga kayamanan niya, nilustay niya, pero merong isang anak na naiwan doon sa tatay, no? At nung bumalik yung isang anak na naglustay ng pera, nagtampo siya. Ano sabi niya ganun? Nandito ko, palagi ang ginagawa niya, inuobey niya ang kanyang ama. Pero hindi siya na pag-celebrate manlaang, no? Pero ano ang sabi ng tatay niya? No, yung tatay niya, sabi niya, "My son, you are always with me, no? And everything I have is yours." Alam niyo mga kapatid, puri ng Panginoon, makilala natin ang ating Panginoon, everything provision binigay sa atin ng Lord. But sometimes, we do not use the provisions of our God. Tama po ba? Minsan, andyan naman ang sagot para sa kalungkutan. Yung sagot para doon sa problema, pagsubok sa buhay natin. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na hindi natin kayang paglabanan, tapat ang Diyos. Bakit? Kasi may salita ng Diyos na siyang magbibigay kalutasan eh. Kaya nga sabing ganun, walang problema, no, na kapag inilapit mo sa Panginoon ay hindi malulutas, sapagkat tapat ang ating Panginoon. God will make a way when there seems to be no way. Amen? Kapag ka iniisip mo, Lord, wala nang paraan eh, hanggang dito na lang to, ito na yung limitasyon. Pero every time na sinasabi mo, ito ang limitasyon mo, ito hanggang dito ka na lang, doon naman ang pagkilos at ang miracle ng Panginoon nararanasan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kanina po sa Church Worldwide, si Pastor Stanley, grabe yung passion niya sa kanyang pagpipreach ng gospel. Amen? Praise God. Hindi lamang love of God, yung mahal mong Diyos, mahal kong Diyos. Walang ngiti, walang saya, walang excitement. Kanina po, talagang nangaral si Pastor Stanley, talaga yung passionate love of God, masyado niyang binigyan ng diin, no? And emphasize niya yung talagang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kapag andun yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, amen, excited ka. Kahit na dumatanas ka ng matinding problema, matinding pagsubok sa buhay, excited ka kasi andun ang pag-ibig ng Diyos. Yung passion mo na mahalin ang Diyos sa kahit ano pa mang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Sabi nga ni Pablo, no? I know how to be abased and I know how to be abound. Kung nandun ka sa kahirapan, alam mo dapat ang kalagayan mo. Kung nandun ka naman sa kasaganaan, alam mo dapat yung panahon na nandun ka sa kasaganaan. Lagi mong isasama ang Panginoon sa buhay mo, ito man ay nandun ka sa pagdurusa at nandun ka sa success ng buhay mo. Amen? Kasi nga sabing ganun eh, success without Christ is not a success. But failures with Christ is a success. Amen? Tama po ba yun? Pag nananalangin tayo, may time, no? Hindi agad binibigay ng Lord yung mga panalangin na yon. Ang isip natin, no? Naranasan ng anak ko, nag-exam siya. Isang teacher din, pero unang pasok niya, exam niya, failed siya. Nag-failed siya. Pero, hindi ibig sabihin no, na kapag pinaranas sa'yo ng Diyos ang kabiguan, ibig sabihin all throughout of your life, bigo ka. Alam nyo, kinakailangan maging passionate tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen? And praise God, after 6 months ata yun, in just 1 year, hindi nagpaalam sa akin, noon, na siya po ay mag-exam. Doon ko na lang nalaman, kinukongratulate niya na siya sa FP, isa na siyang teacher. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Maraming mga bagay sa buhay natin, kung tayo'y tunay na magtitiwala sa Diyos, amen, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kaya nating paglabanan.
Amen? Praise God. Did you know that God wants us to enjoy our relationship with Him? Sino po yung ramdam mo? You really have relationship with the Lord. Amen? Meron talagang relasyon sa ating Diyos. Ikaw, alam mo, may relasyon ka kung sa asawa mo, relasyon mo yung sa asawa mo. Kung may anak ka, yung relasyon mo sa mga anak mo. Amen? Kung may mga magulang ka, yung relasyon mo sa mga magulang mo. Di po ba? Pag may magulang ka, syempre, ginagamit mo yung pribilehiyo mo bilang anak. Amen? Ganun din po sa ating Diyos. Aware po ba tayo we have a relationship with the Lord? Amen? He's not only our Savior. Amen? Praise God, Panginoon din natin siya. At po rin ng Panginoon, ang sarap kaya, no? Na nakikipagniig ka sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Stanley, kung very short time lang yung binibigay mo, parang wala. Hindi pagmamahal sa Diyos yun. Kasi yung totoong passionate sa pagmamahal, amen? Praise God, na talagang para siyang BFF mo. Parang talagang, kumbaga, kausap mo siya, di mo man siya nakikita, pero His very presence, amen, ramdam mo, you really have a good relationship with the Lord. Amen? Hindi mo lang siya tinanggap at nagkaroon ka ng relasyon bilang anak niya. Siyempre, ang magulang hinahanap din, amen, yung care ng kanyang mga anak. Hindi lang tayo by title, hindi lang tayo by birth certificate, na masasabing, tanggap tayo bilang anak kasi may birth certificate tayo. But you know, napakahalaga, relationship. Amen? Relationship sa ating mga anak. Hindi lang po nasa loob tayo ng bahay, sobrang busy natin sa bahay. Wala, nakakalimutan natin yung ating mga anak. What happened? Nauuso sa kanila, ibigay na lang sa kanila yung mga gadgets. Mas alam pa ng bata yung nandoon sa computer kaysa yung pagkakilala, no? Doon sa kanyang mga magulang. Yun yung mga nakakalungkot. Kaya kung ilalagay natin sa relationship natin sa ating Panginoon, ang sarap mga kapatid. Pag dumadating tayo sa mga mabibigat na problema natin, sino ba yung lalapitan natin? Di ba, nilalapitan natin ang Lord? Nalala ko po ng time na kinuha ng Lord ang aking asawa, pandemic time, that was 2021. Kung wala akong personal na relationship sa ating Panginoon, kung wala yung passionate na pagsunod natin sa ating Panginoon, maaring wala na rin ako in the ministry. Maaring hindi na rin ako umattend sa gawain ng Panginoon. Yung anak ko, 1 taon bago nakapasok ulit sa church namin. Matindi yung hinagpis namin And also, may yung pinakabunso kong anak. Hindi napakadali. No? Pero alam niyo po ba, if we have the relationship with the Lord, amen, the Lord will strengthen you yung inner spirit mo. Yung pinaka-inner spirit mo. Kasi pwedeng itumba ka ng kaaway Pwede kang padapain ng kaaway. Pwede kang pagapangin ng kaaway. Pag hindi tunay ang pagsunod mo sa Panginoon. Pag hindi tunay ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Pero purihin ang Diyos for God's glory, not only because I am determined, but I believe maraming nag-pray sa aming pamilya. Because there is power in prayer. Amen. Tinutugon ng Diyos yung panganalangin ng bawat isa sa atin at naniniwala ako na a fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi dun sa Psalms 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give the desires of your heart. Amen. Ibibigay ng Diyos yung dinidesire ng puso natin. Mag-delight lang tayo sa Kanya. What does it mean to delight? Amen. No? So, ipapakita lang natin, i-enjoy natin yung presence ng ating Panginoon. Hindi kapag masyado tayong sagana, dun lang tayo lalapit at magpapakasaya at magpupuri sa Panginoon. At kapag may problema, ipapakita mo sa Lord na mukmuk ka. Ipapakita mo sa Lord na iyak ka ng iyak. Hinang-hina ka. Ayaw mo na umattend ng church. Alam niyo po, pagka gano'n ang sitwasyon, push yourself. Encourage yourself. Amen?
Walang mangyayari sa'yo eh. Kung pupunta ka lang sa isang gilid ng sulok, at maya't maya iisipin mo buong panahon ng buhay mo, poproblemahin mo yung problemang yun. Pero may kasagutan naman ng Diyos. Yung sinasabi ko na, alam niyo po, when we really love the Lord our God, i-enjoy natin yung benepisyo. Yung benefits. Kaya lapitan mo ang Lord, Lord, di ba may benepisyo ako sa'yo? Andito ako sa ganitong sitwasyon, Lord, alam ko may benefits dito eh. Yung mga pangako mo, mula sa iyong salita, ibibigay mo ito. May problema bang walang kasagutan? Wala eh. Amen. Lahat merong tugunan, kasagutan ang ating Panginoon. Amen? So, delight means to take pleasure. Amen? Maging magalak tayo, maging masyahin tayo, mga kapatid. Hindi tayo pupunta rito kasi nahanap natin yung isang kapatid natin. Hindi tayo pupunta dito kasi kung ano pa mga bagay. Kundi alam niyo ba yung ang sarap ng feeling na pag pumunta ka dito, talaga ang puso mo, gusto mong mag-worship sa Lord? Gusto mong magpasalamat sa Kanya? Wala akong pakialam, may problema ako. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Basta ako, magpupuri ako sa Panginoon. Basta ako, tataas ko yung kamay ko. Papalakpak ako sa Panginoon. Amen? I can say that because I experienced. Pupunta ka sa church, hindi nakasama si pastor. Pupunta ka sa mall, wala nang hindi mo nakasama si pastor. Hindi mo nakasama yung mahal mo. Hindi napakadali, di ba? Pero hindi pwede na pupunta ka sa isang sulok, wala ka nang gagawin. Kinakailangan, habang may buhay, sabi nga, di ba, laging may pag-asa. At ang pag-asa natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. No? Sabi po doon sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kasi may basehan ba tayo para ibigin ng Diyos? Wala eh. Di po ba? Ano lang ang pwede nating basihan? Dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Amen? Kung hindi naman sinabi ng Lord na mahal niya tayo eh, saan ka huhugot ng source mo na mahal mo ang ating Panginoon? Wala. Kasi wala naman tayong alam sa definition ng pag-ibig na katulad ng ibinigay ng Diyos sa atin, which is the agape love. Amen? Baka ibang love ang magawa mo, maisip mo, kasi ito lang naiintindihan mo. Pero puri ng Diyos eh. He defined love at it is. Amen? Napakaganda. Agape love. Amen? I love you despite of. Hindi niya tayo tiningnan sa anumang kalagayan ng buhay natin. Amen? Praise God. Binigay niya yung kaligtasan. Walang ka-effort ka dun eh. Sabi dun sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, not of your works, so that no one can boast. Amen. Biyaya ng Diyos eh, na tayo po ay nakaranas ng kaligtasan. Amen. Kaya, purihin ng Diyos eh, di ba? Magpasalamat ka. Kristiyano ka. Bakit? You defined love, hindi sa definition ng mundong ito, kundi sa definition mula sa salita ng Diyos na ang source walang iba, ang Diyos who is God is love. Amen. Siya, amen, ang original source ng pag-ibig because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Praise God. At napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Sabi dun sa 1 John chapter 4 verse 20 to 21. God first loved us in that He infused us with His love and generated within us the love with which we love Him and the brothers. Amen. Sabihin nga po natin yung salitang infused. Ayan. Praise the Lord. No? Infused. Ano ba ibig sabihin ng infused? Ayan, sa susunod na slide. Amen. Sometimes, no, yung mga new words or maaring na-encountered ng ilan din sa inyo itong salita nito. What infuse mean? Ayan. Ang alam lang natin, fuse. Nakakakita ng fuse. Ayan. Ayan. Infuse. Ano ibig sabihin ng infuse? Di po ba? No? God first loved us in that He infused us with His love and generated within us the love with which we love Him and the brothers. Medyo may lalim ang pangunawa natin sa salitang infused.
Amen. Praise God, no? To infuse means to fill, to pervade, even to soak. Ayan. So, ang infused daw parang, ibig sabihin nito, poured. Amen. Hindi siya sprinkled. Yung love ng Lord, hindi yan winisik sa'yo. Amen. Hindi rin daw yan dinribble lang sa'yo. Ay. No? Kundi, ang pag-ibig ng Diyos, He poured. Amen. He infused. Ibig sabihin, yung love niya talagang siniksik niya, sinok niya sa puso mo, sa espiritu mo, sa kaluluwa mo. Amen? Kaya, ang love ng Lord is not just in the surface. Wala lang yan sa panlabas mo. Pinasok ng Lord yan. In-infuse niya yan mismo in your inner being. Amen? Kaya glory to God. Amen? Dahil kung ito sa panglabas lang, 'di ba? Nakita mo lang ang Lord dahil pinagpapala ka. Pero pagdating sa mga problema, di mo nakilala ang Lord. Pagdating sa mga problema, sinisisi mo ang Diyos. May mga dumadating sa sitwasyon, pagka hindi nasunod yung gusto mo, nagtatampo ka sa Panginoon. Kapag may hiningi ka, no, na hindi naibigay at ang haba na ng panahon, minsan may mga tao halos sisihin ang ating Panginoon. But you know, when the Lord infused His love to us, amen, praise God, doon natin natututunan yung fruit of the Holy Spirit. Lumalabas. Yung totoong pagpapasensya, pangunawa, pag-iintindi. Amen. Bakit? Nabago sa ilalim. Kaya nga hindi lang sa panlabas yung alam nating pagmamahal sa Diyos. Amen. Pumapasok sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. Praise God. He loved us first and He infused us with His love. So mga kapatid, imagine nyo, pakabait ng Diyos. Hindi niya lang tayo nilatagan Di ba? O ayan, bahala ka kung gusto mo siyang kunin. Hindi Nung nakilala natin ng ating Panginoon, amen, sabi niya, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso, ako'y pagbubuksan mo, mananangan ako sa iyo. Puri ng Panginoon. Hindi lang niya nilatag Nabahala ka na dyan, hindi. Nung pumasok ang Lord sa buhay mo, He infused His love to you. Kaya nga kahit na may kadalasan, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero yung pag-ibig ng Diyos, sobra-sobrang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi agad consequences. Hindi naman kaagad punishment. Pag humingi ka ng tawad, right away, pinapatawad ka ng ating Panginoon. Unless you are deliberately sinning at hindi nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka, syempre, there will be consequences. Pero sometimes may mga unaware tayo May mga bagay tayong hindi naman natin talaga nasadya. Pero dahil lang talaga sa ating kahinaan at limitasyon, dumadating tayo sa ganong sitwasyon. Si Pedro, diba? Disciple na siya ng ating Panginoon Pero, nung time na yun, na-deny pa rin niya ang Lord. Yung siyang nagsabing, over my dead body, Lord. May mga ganong sinabi siya diba? Pero, may kahinaan dumating sa ganun Kaya tayo, di ba, we acknowledge our weaknesses to the Lord. Every day of our life. Wala naman pwede tayong maipagmalaki sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord, praise God. So, punta na tayo sa how to love God. Ayun. So, Romans chapter 5 verse 8 po muna, sabi diyan, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Mga kapatid, kanina habang nagpupuri tayo, naramdaman natin yung Holy Spirit, yung presence ng Lord, the Third Trinity. Amen. Kaya tayo, we are not abandoned by our God. Yung mga taga-mundo, anong sinasabi nila? No? Wala na, inabandon na tayo ng Diyos natin. Ang haba na ng panahon, hindi niya tayo binibisita. We are abandoned by our God, sabi ng mga taga-mundo. Pero tayo, we know the Holy Spirit is with us. And then sabing ganun, if there are two or three that gathers together, there He is in the midst of us. And you know, mga kapatid, kapag ka-sensitive tayo sa Holy Spirit, we respect
we respect. Ramdam natin yung respect. Ibang klase yung pagsamba at pagpupuri natin sa Panginoon. Bakit? Yung espiritu mo buhay. Amen? Praise the Lord. Whether you like it or not, kung talagang espiritu mo ay nagpupuri sa Panginoon. Yung reverence, mararamdaman mo. Grabe. Kasi yung espiritu ng Diyos sa espiritu mo, purihin ng Diyos, nagpo-poured out napifilled ka, napupuspos ka ng espiritu ng ating Panginoon. Kaya po may mga kapatid natin napapahiyo sa pag-worship. Ganun na lang yung paglabas, no? Nabe-burst out. Kasi nga, out of our belly comes the living water. Kaya may mga ilang pag nananalangin, nag-groans, nagtatrabail. Bakit? Kasi puspos ng Espiritu ng Diyos. Lumalabas eh. Amen po ba? Nais ba natin maranasan yon? Yung kapuspusan ng Espiritu ng ating Panginoon? Glory to God. Alam niyo, pag nararanasan natin yon, alam niyo yung parang kulang, sobrang paligo, na-rewind ka, na-renew ka, na-comfort ka, ramdam na ramdam mo. Ano sasabihin mo? Parang merong mental sa lalamunan ko, parang merong tubig na lumabas sa katawan ko. Parang yun yung nararamdaman mo eh. Bakit? No? Buhay na espiritu natin, mga kapatid. Amen. Kapag habang nagtuturo ako sa inyo, espiritu ng Diyos, ng espiritu ninyo, buhay na buhay. Gising na gising, buhay na eh. Amen? Praise the Lord. Praise God. So, punta tayo sa how to love God. Amen? Paano natin mamahalin ang ating Diyos? Sabi nga, loving God passionately. Amen. Number 1 po, love God with all our hearts. Amen. Doon sa binasa natin, loving God with all our hearts, loving the Lord with our whole being begins from our heart. Nagsisimula sa puso natin. Naisip niyo ba yung puso natin hindi nilagay dito sa may kidney natin? Hindi po ba? Bakit dito? Tingnan nyo. Daling hawakan po, no? Amen. Lord, this is my heart, di ba? Sipin nyo, hindi na lang nilagay kung saan yan. Sa tamang lugar, nilagay ng ating Panginoon yung heart natin. It begins in our heart. Heart is not just a seat of emotion. Baka ang alam natin, puro emote lang tayo. Yung puso natin, puro emotion, emotion, emotion. Hindi po yan puro emotion. Nandyan din po, no, sabi nga, emotion is just a part of our heart. It includes, syempre, yung mind. Kasi po ang puso, syempre, kailangan talaga. Paano magpapunction yung puso mo kung walang nasa pag-iisip mo? So, syempre, may parte. It is, sabi nga, it includes our mind, will, and conscience. Amen po ba? God is a loving God, and He created us, amen, with a heart, so that we would love Him wholly and absolutely. Amen? Kaya sinabi ng Lord no, mahalin natin siya with all our heart, whole heart. Amen? Praise the Lord. At yun po ang provision ng ating Panginoon. I'll go to number 2 para mabilis. Hindi mabagal, sabi ni Pastor Joey. No? Number 2 tayo. Loving God from our whole soul. Ayan. Ano naman yung kaluluwa natin? Our soul is composed of, meron din siyang mind, emotional will. The soul is the large part of our heart. Amen? It is the large part of our heart. Praise God. It means, no, how we love our God with whole soul. It means with all our life. No? With all the energy of the inner man and with every outward manifestation. Amen. Sabi nga, no, ano man yung nasa puso natin, talagang pwede nating ilabas yan outwardly. So kung yung inner man mo binago ng ating Panginoon, amen, dapat magkaroon niya ng maayos na manifestation. Magkaroon ng outward manifestation. Naintindihan po ba natin, no, mga kapatid? Bakit pag lumalabas sa bibig mo mga salita ng Diyos, bakit ikaw ay nakakapagpuri sa ating Panginoon? Amen. Lumalabas ng kaluluwa mo, no? At nagkakaroon ng manifestation in your outer being. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Amen.
Pag nabago yung puso natin, kaluluwa natin, lalabas yung kabutihan. Lalabas yung talagang sinasabi nating fruit of the Holy Spirit. Amen. So, mahalaga yung obedience. Tama po ba? No? Yun nga yung outward manifestation, your obedience to the Lord. Kaya kanina sabi ni Pastor Stanley, no? Yung totoong passionate, yung hindi ka lang nanonood sa mga gawain. Andun ka, ma-attend ka sa gawain, sa midweek service, sa night of power. Di po ba mga kapatid? Amen. Kung tayo may time para sa trabaho bakit hindi tayo magkaroon ng time sa gawain ng ating Panginoon? Amen? Kasi yung sabi nga, the avalanche of excuses. Diba? Kasi may gagawin pa ako, kasi ganito, kasi ganon, kasi ganon. Kasi yun nasa isip mo. Puro mga excuses. Diba? Pero kung ikaw, para ka nasa trabaho, 100%, bakit? Ang daming mangyayari. Ang daming benepisyo, monetization, etc., benefits, etc. Malungkot ka naman, 100% attendance mo sa trabaho, tapos sa gawain ng Panginoon, palitaw-litaw tayo. Kasi kung asan ng puso natin, di ba? Kung asan talaga yung talagang priority natin, doon yung puso natin, mga kapatid. Sino ba yung priority natin? Trabaho ba? Kasi tayo lang makakasagot din yan Kung talagang ang priority natin, si Lord. Amen? Pagdating na gabi, kadalasan ng night of power natin, papagod na ako ba't di ka nagpahinga? Diba? Sakit na ng ulo ko. Bakit? Ang dami mong inisip. Alam niyo po, it's a matter of adjustment, management, time. Diba? Time management lang po. For God's glory. Kasi kung talagang mahal na mahal natin ang ating Diyos. Amen. Praise God. No? Kahit anong maging mga sitwasyon sa buhay natin, priority natin, gawain natin, Panginoon. Yung pagsiserve natin sa ating Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, ako dito tumatayo not only to share with you the Word of God. I encourage you to serve the Lord. Because there is an enjoyment in serving the Lord our God. I'm already serving the Lord since 16 years old. At more than 30 years na ako in the ministry. Ang sarap maglingkod sa Diyos. Amen. Ang sarap sabi nga, what profit a man if he gains the whole world, yet forfeited his own soul? Alam niyo po, I just tell you, nakaraan, sinabi ko sa inyo, nag-apply ako ng principal, nasa category B ako. Nagdababa na ng memo, nakaraan. Supposed to be, ay meron po kaming exam ngayong May. Pero the memo, favored to us, favored to me. Ang memo nakalagay, ang Cat B, hindi na mag-e-exam, diretso na, training na lang. Pray ng Panginoon. Imagine niyo magsiseminar ako, under training ako by this last week of February or first week of March, Cebu. 2 weeks na wala akong gagastusin. Hindi po napakadali sa akin yun. Pastors Congress. Binigyan kami na kailangan i-mentor kami ng mga principal. At kailangan namin ng output. Nasa Pastors Congress ako ng 1 linggo. Nasa lamesa ako ng mga pastors, gumagawa po ako ng requirements. Sabi ni Pastor Shirley, hanggang dito ba naman? Yan pa din. Sabi sa akin, Pastora, pasensya na. Kailangan ko na matapos to. 22,000 supposed to be mag-i-exam. Last year, 2022, something like that. 2,000 lang ang nakapag-exam. Sa Manila, 200 lang ang nakapasa. Pero nung kami ay minentor ng mga outstanding principal, ngayon po ang high school, wala na po kaming 10 na nakapasa. God is really so good, di po ba? Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid.
And by faith, this whole week, madedeploy ako because I have 2 application. Nagpasa na ako, pinag-exam na ako ng psychotest. Napakabuti na ang Diyos, mga kapatid. Marami man tayong mga obligasyon, problema. Pero if we are passionately loving the Lord, kahit yung mga trabaho natin, bahala ang Diyos dyan. Kikilos at gagalaw ang ating Panginoon. Just want to share with you another one bago tayo magtapos at tatapusin ko din to. Yung father ko, 75 years old. Last, nahinto na siya sa pagtatrabaho. Na-cancel yung prangkisa niya. In short, last year, inasikaso niya. Pumunta siya sa Senado, pumunta siya sa Malacanang, pumunta siya sa Tulpo. In short, nakuha niya yung prangkisa. Pero, provided, kailangan modernized na sasakyan. So, nag-consolidate kami. Nagbayad kami. Pero how much is the modernized minibus? That is almost 2.8 million. May pera po ba ako ng 2.8 million? But you know, God is a miraculous God. Hindi po namin inutang. Binayaran ng pinsan ko cash. 2.8 million. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Imamanage ng father ko. Mabuti ng Diyos. Sabi ko, ako wala mo akong kapera-pera kasi dami kong binagbabayaran. Di po ba? Yung father ko, hindi naman yun, wala naman yung pinagkakagastusan kung tutuusin. Pero yung faith niya, in-honored ng Lord, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos natin, napaka-makapangyarihan. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Praise God. Taas niyo pong kamay niyo. Praise the Lord. Taas natin ating kamay. Sige po, mag-pray tayo. Hallelujah. Sige siya na mahaya, ralabakan, dalamay. Ipag-pray niyo sa Panginoon, ano man ang hinihingi niyo sa oras na ito. God will provide. God will provide. Lord, supply, Lord God, the needs of your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim it. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ng ating Lord. Hallelujah. Punta na po tayo sa pangatlo. Malapit na ako matapos. Loving God from all our whole mind. Praise the Lord. Sabi nga, this is the leading part of our soul. Ayan. Sa kaluluwa natin, the leading part is our mind. Amen? Bakit? It directs the rest of our being and influences what we love and what we choose. Kaya kung nandun ka lagi sa kamunduhan, mga kapatid, si puro impluensya ng kamunduhan ng mata mo. Tama po ba? Pero kung lagi kang nasa church, sa gawain ng ating Panginoon, praise God, ano ang mas mapipili mo? Yung mga bagay na spiritual. Pero kung puro ka kasiyahan sa mga kamunduhan na nakikita mo rito, mag-i-impluensya sa mind mo yun. Pati sa kaluluwa mo. Kaya ang hirap, no? Naglilingkod ka, pero ang isip mo yung kasiyahan. Sumusunod ka sa Panginoon, pero ang isip mo, kalahating-kalahati, hating-hati. Napapasunod ka pa doon sa mga bagay na yun kasi umihila sa iyo eh. Pero sabi nga, no, lay your treasures not on earth, where moth and rust do corrupt, but lay your treasures in heaven. Na kung saan walang mga tinga, walang kalawang. Kapag tayo po ay nag-iipon ng mga makalangit na bagay. Amen po ba? Amen. Palakpan nga po natin ng Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And lastly po, sabi rito, loving God from our whole strength. Ayan. Yung buong lakas natin, mga kapatid, pakita natin yung masigla tayo. Amen. Huwag tayo maging excuse, bakit malungkot ka na? Kasi nawalan na ako ng mahal sa buhay. Bagsak na ako. Ganito yung anak ko, ganito, ganyan. Tapos sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Diba, no? Huwag ka nang tumayo kung gano'n ang magiging sitwasyon.
Kasi hindi ka makakapag-encourage eh. Makaka-impluwensya ka lang ng pagkabagsak mo. Diba? Tapos ramdam mo pa yung tinatamad ka. Diba? Kapag ka, nasa-pobre ka, nag-attend ka, kahit simple lang yung ministeryong hawak mo. Praise the Lord. Sabi nga, whatever you do it all for the glory of God. Amen. Gawin mo yun eh. Kasi alam mo, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki, hanggang sa dumating ka sa punto, as you delight yourself in the Lord, He will give the desire of your heart. Amen? Palakpakan nga po natin ating Lord. And in conclusion, sabi po, loving God with our whole being start now. Ayan. Huwag nyo na isipin yung mga kalungkutan nyo, naging kahinaan nyo nung unang panahon, ganito. Kasi baka bumalik kayo, in the end, you choose pa rin, hindi na muna ako maglilingkod. Kasi nga may problema pa ako, hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot yung problema ko. Huwag nyo na pansinin yung lahat na yun. No? Ang pagsunod natin, dapat ngayon lang. Ngayon na. No? Let us exercise our love to God. Amen. Taas nga po natin ang kamay natin. Sabihin natin, Lord Jesus, cause me to love you. Love you more today than I did yesterday. Hallelujah.